Higit 18 trillion ang utang at tinatayang aabuti na ito ng 22 trilyon bago matapos ang termino ng Pangulo. Isang estadong kinasadlakan ng ating bayan, gawa ng kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Madam Speaker, after almost a year after the SONA speech of President Marcos Jr., here is the sad state of our country. Sa ekonomiya, 2025 gross domestic product, GDP, 4.4% from the projection of 5.7%. 2025 last quarter GDP, 3%. 2026 first quarter GDP, 2.8%. 2026 whole year GDP projection, 4.1%. President Marcos, for the last 4 years, failed to realize our GDP projections. Inflation now is at 7.2%. And according to the experts, this May, aabot na ng 8% ang inflation rate. Dollar now is almost at 62 pesos. Investor confidence index is negative 23%. Bagsak ang stock market. Umangat ang antas ng unemployment. Umangat ang kagutuman. Nalulugi ang maraming negosyo, lalo na ang construction at construction supplies. Higit 18 trillion ang utang at tinatayang aabuti na ito ng 22 trilyon bago matapos ang termino ng Pangulo. Ang Administrasyong Marcos ngayon ang may pinakamalaking pag-utang sa kasaysayan ng ating bansa. 9% taon-taon ang average na pag-akyat ng utang at kalahati lang lamang ang pag-angat ng gross domestic